kayong mamili ng mga makakanegosyo nyo. Okay? So, again, I am Rene Aison. Ako po yung inyong Assistant Director for Network Development. Okay? Ako po yung makakatulong ngayon. Okay? Ang topic natin, napakaganda. The 7 Signs of Success. Okay? So, start na po tayo. The 7 Signs of Success. Ito po yung topic natin for tonight. And, of course, okay, 3 category po ito. Una, yung 7 signs that you're going to be successful. 7 signs you're going to be successful. Ikaw, ito yung mga 7 signs. Okay? Hindi naman kailangan nasa iyo lahat to. Mga senyales na to. Pero at least, meron ka nito. Or, yung iniimbitahan mo, dapat meron nito. Okay? Ayan. Pangalawa, 7 signs that you're already successful. Now, ito naman ng signs na to, malalaman mo kung successful ka na. Ikaw ba sa ginagawa mo, successful ka na? Paano mo mag-engage? Dito, malalaman mo yung 7 signs na to, na ikaw ay successful na sa ginagawa mo. In anything that you do, malalaman mo successful ka na pag nalaman mo yung 7 na to. And ang pangatlo natin, last but not the least, yung 7 signs, you're destined to become millionaire. Ayan, ikaw ba ay destined na maging milyonaryo? May sinyales po yan, okay? Yun bang inimbitahan mo o iniimbitahan mo, destined maging milyonaryo? Nako, malalaman po natin yan dito. Alright? So, eto na po. Unang-una, siyempre, before natin pag-usapan yung 3 na yon na category, pag-usapan muna natin tong 4 pillars of success. Ito po yung pinaka-basic. For you to become successful, you have to know these 4 pillars of success. 4 lang po ito, madaling memorize. At ito po, simula nung ginawa ko po yung ganitong klaseng negosyo, ladies and gentlemen, ito lang yung panuntunan ko, okay, para maging successful. Okay, now, number 1 is you have to make decision. So, mag-decide ka. Okay, mag-decide ka. You have to make decision. Ayan. And then, take action. Okay, take action. Pangatlo, analyze result. And of course, pang-apat, make adjustment. So, isa-isahin po natin i-discuss to para malaman nyo, para sa mga bago, And I would like to welcome all of you, yung mga bago nating subscribers, bago nating franchisees, okay, mga bago nating downlines. Welcome po, welcome po, okay, sa ating training. Okay, unang-una, make decision. Now, for you to become successful, you have to make decision. Hindi pwedeng in between. Isa lang, yes or no. Wala dapat maybe. Baka naman gusto mong successful? Maybe. Okay, hindi po dapat ganon. So dapat, pag nag-decision ka, it's either yes or no. Pag yes, yes na yan. Pag no, no. Walang maybe, walang in between, walang gray. It's either black or white. Alright? So, make it your decision. Again, pag nag-decide ka on something, you have to make it your own decision. Para kung ikaw ang nag-decide, walang sisisihin kundi ikaw. Kung ikaw naging successful, walang sisisihin kundi ikaw. Kung ikaw hindi naging successful, walang sisisihin kundi rin ikaw. So you really have to make the decision. Kasi what if ang nag-decide para sa'yo hindi ikaw? Hindi ka naging successful, di may sisisihin ka. Tama? Pero pag ikaw nag-decide at di ka naging successful, wala kang masisihin kundi sarili mo. Tama? So ladies and gentlemen, pag ikaw naman nagtagumpay, walang ibang sisisihin kundi ikaw din. Alright? So make it your decision, not anybody else or someone else decision. Okay? Ayan. Now, ito ang malupit. Kaya tingnan nyo bakit nyo kailangan mag-decide? Okay? I have big dreams and small savings. Kaya kailangan mag-decide, kapatid, na gawin mo ang negosyong to. Kasi bakit? Sa laki ng pangarap mo, pero maliit ang savings mo, wala talaga mangyayari sa buhay mo. Kaya nga, marami pong pangarap na nanatiling pangarap na lang. Or, shall I say, ang pangarap na ilusyon na lang. Ang ilusyon, sigurado ko, hindi mo makukuha. Kasi ilusyon lang siya. Pero karamihan po ng mga dito successful sa negosyong ito, kaya nakukuha po nila mga pangarap nila. Kaya you have to make your decision na talagang gusto mong maging successful. Okay? So you decide. Now, pangalawa, you have to take action. So, take action. Ibig sabihin, pag nag-decide ka, you have to take action. Okay? Hindi pwedeng mag-decide lang. Parang ganito. Gusto kong pumunta sa Baguio. Ginusto mo lang pero hindi ka nag-take action para pumunta doon. Hindi ka bumili ng ticket, hindi ka nag-drive papunta doon. Nothing will happen. Hindi ka makakapunta sa Baguio. Tama? So, kunyari, gusto ko ng magandang bahay. So, kung ginusto mo lang magandang bahay, pero hindi ka gumagawa ng action para sa magandang bahay mo, walang mangyari. Hindi mo siya makukuha. Hindi siya babagsak sa'yo.
Remember, hindi siya babagsak sa'yo. Pag dinasal mo, hindi siya babagsak sa'yo one day na bahay, buong bahay. Baka matabunan ka. Tama? You have to take action. Gawin mo dapat. And ang action, you have to act now. You have to act now. Remember kung ano yung mga previous decisions mo before, ikaw ngayon yan. So kung sino ka ngayon, yung mga previous decisions mo at previous actions mo dati. Tama? Kung sino ka ngayon, yung mga previous decisions mo at actions mo dati. Kaya you have to act now. Kung yung mga actions mo ngayon, ito yung magpipredict ng iyong future. Alright? Ayan. So, why take action? Take note ha. Why take action? Because success will never come looking for you while you sit around and thinking about it. Take note. Ang success hindi darating sa'yo. Hindi kakatok sa pintuan mo yan na sabihin mo, hello, ikaw ba si Rene? Okay, ako po yung success. Okay, pupuntahan kita, ito na ako ngayon. So maging successful ka. Hindi po ganoon. Walang ganoon. You have to go out, look for them. Okay, if you cannot go out dahil pandemic, you have to use all means like internet. You can go out, tama? You can go to other parts of the world using the internet right now, correct? So you have to take action. So action, action, action. Okay? Now, decision plus action equals result, of course. Okay, decision plus action equals result. So, no action equals, of course, no result. So, come to think about it. No action means no result. Oh, may gusto kang bilhin. May gusto kang puntahan. Hindi ka naman pumunta. Hindi mo naman binibili. Hindi pa papasayo. Tama? Oh, may gusto kang ligawan. May gusto kang prospect. Pag hindi mo inimbitahan, hindi mo yung pinuntahan, walang mangyari. So, ladies and gentlemen, you really have to take action. No action equals no result. Okay? Massive action equals massive result. Mapansinin niyo po dito, no? Pare-parehas tayo ng company na sinalihan. Take note, pare-parehas ng company, pare-parehas ng products na sinishare, pare-parehas ng challenges na na-encounter. Pero, bakit yung iba malalaki yung cheque? Bakit may nagkaka-cheque ng 4.5 million a month at meron nagkaka-cheque ng 4,500 a month? So, it's really depend on the action that you give. So, massive action equals massive result. So, take action. Now, of course, sabi nga kanina, decision plus action equals result. Now, you have your result right now. You have to analyze your result. Ito ba yung gusto kong resulta? Okay? Ito ba yung gusto kong kitain? Ito ba yung gusto kong makuha? Again, hindi sapat na member ka ng company na to, yayaman ka na. Hindi sapat yun. You really have to analyze your result. Ang nangyayari ba sa'yo ay tama? Ito na ba yung gusto mo? Ito na ba yung checking gusto mo? Ito na ba yung mga pangarap na nakukuha mo right now? Weekly, monthly, okay, quarterly, and yearly. So, ladies and gentlemen, nasa iyan. Kaya ngayong iba, alam mo, bakit mas malaki yung checking nila? Kasi inaalam nila kung saan sila nagkulang. Parang ganito, kunyari, super lakas ang left side mo, ang right side mo mahina. Saan ka magpo-focus ang magbigay ng tulong at maglalagay ng tao? Doon sa mahina or sa weak leg mo. Correct? So analyze yours. Hindi yung hataw lang ng hataw ng hataw ng hataw. Tapos lagay lang ng tao, lagay ng tao. May technique po yan. At yan ang mga ituturo po natin. So, you have to analyze your result. Ito ba yung cheque na gusto ko weekly? Ito ba yung cheque na gusto ko monthly? Ito ba yung gusto kong resulta? Pag ayaw mo ng resulta na to, ang maganda, ito pang apat gawin mo. You have to make adjustment. Okay? Sabi nga dito, you can change the past, of course, but you can make adjustment in your present for a better future. You have to make adjustment. So mag-adjust ka. Hindi mag-adjust ang sistema sa'yo. Take note of this. Hindi mag-adjust ang sistema sa'yo. Ikaw ang mag-adjust sa sistema. So mag-adapt ka. Mag-adjust ka. Mag-adapt ka. Kasi pag hindi ka nag-adapt, eto na po yung uso ngayon. Kunyari, gusto mong kumita pero ayaw magkaroon ng Facebook. Okay? Ayaw mong mag-share ng shop link. Gusto mong kumita pero ayaw mong mag-imbita. Sabi mo, gusto mong kumita pero hindi mo sinishare yung shop link mo. O sabi mo, gusto kong kumita ng milyon pero hindi mo naman ginagawa yung ginagawa ng mga kumikita ng milyon. So you really have to make adjustment. Adjustment. Nako, walang katapos ang adjustment yan until such time na makuha mo yung gusto mong makuha. Alright? So, you really have to make adjustment. Adjust.
Kunyari, nagsisail ka, mga captain, may mababangga yung kanilang barko, i-adjust nila yung radar nila para at least maiwasan nila. Tama? Yan ang nangyari sa Titanic, na kung saan hindi niya agad naiwasan yung bloke ng yelo, okay? Yung iceberg. So, ang nangyari, nalunod ang Titanic. Tama? So, ladies and gentlemen, you really have to make adjustment. You're the captain. Take note, ha? You're the captain of the boat. Okay? So you have to make adjustment accordingly. Alright? So, stop making excuses and start making adjustment. Ang excuses, ano yung excuses? Naku. Ito, yun yung mga excuses. Naku, hindi po ako magaling sa ganyan eh. Kung di ka magaling di pag-aralan mo, mahirap ba yun? Kunyari, hindi ako sanay sa ganyan. Di sanayin mo sarili mo. Bottom line is, gusto mo bang kumita? Ang tanong is, gusto mo bang kumita? Gusto mo mabago takbo ng buhay mo? You really have to make adjustment. Okay? Remember that winners make adjustment while losers makes excuses. So, are you a winner or a loser? Tama? Are you a winner or a loser? So, winners make adjustment while losers make excuses. So, it's your choice. Tama? It's really your choice. Okay? So, ayan po yung 4 pillars of success. Make decision, take action, analyze result, and of course, yung last is make adjustment. Alright? Kaya karamihan po ng mga upuan, pansinin nyo, yung mga auxilia, mga upuan, karamihan ng mga upuan, 4 ang paa. Okay? 4 ang paa. Kasi pillars yan, para stable siya. Alright? So, yan po. And then, are you ready for our main course? So, appetizer pa lang yun, okay? Appetizer pa lang yun, pero punong-puno at hitik na. Tama po ba? So, yan po yung maganda sa negosyo natin, okay? Completos Recados po tayo dito. And we go on and move on to our main course. Okay, so first topic natin is 7 signs you're going to be successful. So, 7 signs na magiging successful ka or 7 signs na magiging successful yung iniimbitahan mo. So, kung hindi naman yan, magiging successful, huwag ka nang masyado mag-spend ng so much time sa kanya. Alright? So, ito po. Una, super competitive, finish things, circles of friends, mind never stops, going places, always learning, and extremely obsessive. Ito po yung 7 na signs na at least meron yung prospects mo or meron ka. Alright? So, unang-una, super competitive. Okay? Take note of this, ano? Yung mga iniimbitahan nyo, dapat may pagka-super competitive sila. Okay? Super competitive. Hindi lang yung sige, okay lang hindi siya manalo. Sa mga contest, may mga ganun eh. Okay lang hindi ako manalo. Pero meron, kinakarir ang contest. Like for example, maski sa barangay singing contest lang, kinakarir talaga, nagbibihis todo. At ito na malupit. Sa mga party before, sa mga party ng mga bata, 'di ba yung may mga matatanda na sinasali sila sa sa games, kinakarir nila pati yung mga games na yun, yung mga tao na yung mga super competitive, yun ang mga hanapin mo. Okay? And take note, sabi nga sa quotation na to, the strongest people aren't always the people who win, but the people who don't give up when they lose. Ito yung mga taong hanapin mo, yung hindi madaling mag-give up. Okay, hindi madaling mag-give up. Ito, mga super competitive. Maliit na games lang, parang kinakarir nila. Okay, may mga ganon, kinakarir nila yung maliliit na bagay lang. Okay, so like for example, pagpo-post, kinakarir nila. Ito ko, pagti-TikTok, okay, karamihan tingnan mo. Kapag ang mga nagti-TikTok, napasali mo dito, mas malaki kikitain nila. Competitive ang mga yan. Kasi bakit? Di ayaw nilang masapawan. Dapat sila'y mas magaling. Yan ay mga super competitive. Alright? So, super competitive. Now, you can't win in life when you are losing in your mind. Okay? Sabi dito sa quotation na to. So, yung mga hanapin mo, yung mga taong hindi negative. Okay? Ito yung mga positive na tao, mga super competitive na tinatawag. Okay? Yun yung mga may strong mindset. Okay? Yung mga hanapin mo. Kung yung prospects mo, wala sang strong mindset, madaling mag-give up, madaling mag-give in, kapatid, iwasan mo na siya. Hanap ka na lang ng iba. Kasi mag-waste ka ng time dyan. Pag nag-waste ka ng time dyan, for the rest of your life, kasama mo, gusto mo ba makasama yung mga ganon? Okay? Sa negosyo mo? So, please,
iwasan nyo sila kung di sila super competitive. Dito po sa negosyo natin, karamihan, pansinin mo, yung mga top performers, mga top producers, mga super competitive yan. Totoo. At take note, sa JC, karamihan po super competitive. Pansinin nyo sila. Konting contest, maliit na contest lang kinakarir. Katulad nito. Okay, kilala nyo po yan, yung lumabas ng isang movie, yung Wolf siya, Wolf. Ano nga bang movie yon? Okay? So, sabi nila, may contest dati, okay? May contest dati. Sabi ko, kaya kong gayahin ang itsura nito. 'Di ba? Super competitive, take note, super competitive. Kaya kong gayahin ang itsura nito. And take note, since ako super competitive, ginaya ko. Hawig po ba? Okay, hawig po ba? So, may contest kami dyan sa JC po yan. Ayan, sa JC, nangyari one fine November, nagka-contest. Okay, wala pang COVID no? Tingnan mo. Hindi ako nanalo, pero pang second ako. Maski yung props, ginawa ko yung props na yan, yung mga blades na yan, ginawa ko yan. Super competitive. Ang mga tao dito, grabe, super competitive. Tignan mo sila. Diba? So, ang nanalo dyan, si Maleficent ang nanalo. Okay? Si Mark Alcala, si Pink Horse ang nanalo dyan. So ako, pangalawa lang ata ako dyan. Pangalawa lang ako. Di bale, at least, ang costume ko, hindi ganun ka bongga, pero, okay, nakuha ko pa rin nag-second. Again, ladies and gentlemen, eto yung mga tao. Tignan nyo, sa JC simpleng contest lang, kakaririn nila yan. I tell you, kasi super competitive ang mga tao dito. Kaya kung ikaw, lalamya-lamya, mapag-iiwanan ka. Kaya kung ikaw lalamya-lamya, lalamunin ka ng mga super competitive na tao. Ito yung mga hanapin mo para malalaman mo kung maging successful ang isang tao. Number one, super competitive siya. Ikaw dapat maging super competitive. Kung ikaw lalamya-lamya, sige mo, hayaan mo silang mauna, hayaan mo silang... Ayoko. Hindi ka po pwede dito. Okay? So, pangalawa, finish things. Katulad nito, nag-vandalism siya. Sabi niya, I never finish any... Yun. Hindi niya tinuloy. Kasi they don't finish things. Maraming mga Pilipino, we don't finish things. Kaya nga maraming Pilipino hindi ganong successful. Bakit? Tignan mo, pag kumain, ang daming tira-tira. Konti na lang tinitira pa. We don't finish things. Isa sa mga signs yan. Okay? Na kailangan mong hanapin sa tao. May natapos. Kunyari, number one, may natapos. May tinatapos. Alam. Pag inumpisa ng isang bagay, tinatapos. Okay? Kailangan maging successful siya kung mga bagay na ginagawa niya, tinatapos niya, nakatapos ng thesis, nakatapos ng ganito, ganyan. May natapos. Okay? Now, dapat pag nagbasa ng libro, tinatapos niya, hindi siya, di ba? Hindi siya yung preface lang o first page lang. Or, merong yung mga tao na kapag kumanta, tinatapos nila, hindi lang yung intro. Baka member sila ng intro boys. Okay? Intro lang ng intro. Walang katapusan. May mga kilala ba kayong ganon? Nagkakantahan kayo, gitara, o intro lang. Tapos next song ulit. Okay? Okay, anyway. Again, kailangan nyo pong malaman itong mga to. So again, number 3 is circle of friends. Sino yung mga kakilala niya? Sabi nga, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Alright? So, sabi dito, surround yourself with winners, with those who will force you to raise your own game. So, kapag ang mga kakilala mo, okay, take note, kapag ang kakilala mo na isa, nag-MC, okay, nag-7 heads, nag-MC, sigurado ko yung mga kakilala niya, mag-MC din. Kaya din mag-MC. Di ba? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Pero kunyari, yung mga kasama niya, ito yung mga mukhang sanggano, mukhang ano, so, alamin nyo rin kung sino yung circle of friends. Kasi take note, gagawa kayo ng negosyo sa kanila. Magninegosyo kayo. Negosyo, hindi barkadahan to. Negosyo po ito, hindi barkadahan. Alright? So, circle of friends. Sino yung mga kakilala niya? Okay? Sabi nga sa quotation na to, if you want more than average, stop hanging around average people. Oh, di ba? So, yun nga sabi ko. So, wag kang sumama sa mga average at ordinary tao kung gusto mo ng ibang buhay o mas magarbong buhay. Sumama ka. Kung gusto mong matutong uminom, sumama ka sa manginginom, sabi nga nila. Kung gusto mo naman maging milyonaryo, sumama ka at makinig sa mga milyonaryo. Alright? So, makinig po kayo sa mga coaches po ninyo. Okay? So, yan, circle of friends. Sino ba yung mga kakilala nyo? Sino ba yung kakilala ng prospect mo? Yan ang alamin mo. So malalaman mo sarili mo, ako ba payaman ba ako o hindi? So kung hindi ka payaman sa mga circle of friends mo, palitan mo.
Okay? Kapag naman nakita mo, kunyari, yung prospect mo, okay, yung mga circle of friends niya, so malalaman mo at magigauge mo kaagad kung itong taon to magiging successful or hindi. Alright? So, next. Surround yourself with those who are on the same mission as you. Kaya nga mas maganda, ibabad mo sarili mo sa mga positive na tao. Okay? Para ikaw ay maging successful someday. Kasi pag binabad mo sarili mo sa mga hindi tamang tao, mga negative na tao, baka ikaw ang mahawa, hindi ikaw makahawa sa kanila. Remember, mas madami, mas malakas ang forces. Kung mas madami ang negative sa area mo, sa lugar mo, kaya nga ako, yung mga kaibigan ko, temporarily iniwanan ko. Yung mga negative, temporarily iniwanan. Hindi sila makakatulong sa negosyo ko Temporary iniwanan ko po. Okay, now, binalikan ko na lang sila nung successful na ako. At take note, okay, hindi sila sumali, nagtagumpay pa rin ako. So, yung iba kasi thinking na kapag di sumali yung mga friends nila, hindi sila magtatagumpay. No. Mas marami po ang hindi mo kakilala sa kakilala mo. Okay? Kakilala mo, right around 500. Hindi mo kakilala, 1 billion. Oh, ang dami, di ba? So, build a team with the same dream. Oh, so, dito, nagbibuild ka kasi ng team mo, ng grupo mo, na kung saan, na yung gustong umasenso. Hindi ka nagbibuild ng mga tao na magkakasalungat ang gusto. Yun po ibig sabihin niya. So, sino yung circle of friends mo? Gagawin mo, ibibuild mo. So, malalaman mo, magiging successful ka sa mga taong kinukuha mo at sinasama sa negosyo mo. At malalaman mo naman, yung taong sinasali mo, kung magiging successful yan, depende sa mga kasama niya dati. Now, kung hindi siya magbabago, nothing will happen to that person. Pero kung magbabago siya, isasama niya sarili niya, ay expose yung sarili niya sa mga successful na tao, magiging successful siya. Alright? So, yun. Pang-apat, mind never stops. Okay? Sabi nga dito, never stop learning because life never stop teaching. Everyday po, learning tayo. Everyday learning tayo. Kaya tignan mo, everyday may training po tayo dito, online. Tama? So, what you feed your mind will shape your future. So, everyday po dapat, okay, may binabasa ka, nakikinig ka sa mga motivational videos, okay, nanonood ka sa mga motivational videos. Ladies and gentlemen, it's really all up to you. Ang dami ng kaalaman ngayon. Ang kaalaman ngayon, sabi nga nila, 2.5 na kaalaman. Okay? May internet ka, marami kang makikita mga motivational quotations, posters, videos, at maraming nagmo-motivate na tao. Libre pa, tama? So itong mga to nakuha ko lang to libre. See? So ang kailangan lang, piliin mo lang kung ano yung ipapasok mo sa kokote mo. Your mind should never stop. Nakita niyo po sila, boss, okay? Ang mind nila never stops. They keep on innovating, okay? They keep on doing things, they keep on improving things. Their mind never stops. Kung anong maisip nila maganda, ginagawa nila. Imagine mo, okay na sana di ba? Okay na, nandyan na sila Katunyi, nandyan na yung ibang mga influencers. Sinama pa okay, yung bagong endorsers natin ng Boy Bonda. Tama ba? Si Tito Boy. Ladies and gentlemen, abangan nyo pa yung mga susunod. Ang dami pa mga surprise nila. Abangan nyo pa yung mga susunod. Grabe. The mind of our boss never stops. Kaya ganun sila ka-successful. Kaya kailangan i-adapt natin yung mga bagay na yan. Alright? So, kasama po yan. Mind never stops. Your mind never stops of thinking things. Sino pa kaya imbitahan ko? Sino pa kaya dadaling ko? Sino pa kaya yung ganito? Should never stop. Okay? Now, going places. Malalaman mo rin po na magiging successful yung isang tao kung, okay, nakakaalis-alis siya at nakakapunta siya sa ibang mga lugar. Okay? Going places. So, yan ba'y nagta-travel? Yan ba'y umaalis sa lugar niya? O nasa baryo lang niya? O nasa street lang niya? Hindi ba umaalis yan? Tama? So, now, kung wala man siyang passport, di man siya nakakaalis, yan ba'y nag-i-internet? Nakakapunta ba siya ng iba't ibang lugar? Sino ba yung mga friends niya? Kaya importante po sino yung mga friends niya Kasama yun And may mga friends pa siya sa iba't ibang bansa para malaman mo kung gaano kalaki yung network na mag-create mo sa kanya. Okay? So, siya ba'y nagta-travel? May passport na ba? Meron na bang tatak yung passport niya? May visa na ba siya or nagka-visa na ba siya dati? So, malalaman mo po yan. Makikita mo naman yan sa Facebook. Ang dali mag-investigate. Tama? Kung saan siya napupunta. Okay? Kung saan siya napupunta, for sure may mga friends siya doon. Kung may mga friends siya doon, malayo ang mararating ng network mo. See? So, isa sa mga signs po yan na yung prospects mo or ikaw mismo
ay magiging successful. Kasi kapag yung tao, mind you ladies and gentlemen, kapag yung tao nakapunta ng ibang bansa, nakapunta ng ibang lugar, sumakay ng eroplano, take note, okay? Yung thinking niyan, mas malawak na. Pansinin mo yung mga OFW, kapag kumita yan ng malaki, ayaw na yung kumita ng maliit. Kasi bakit? Na-expand na yung horizon niya. Na-expose na siya sa malalaking kitaan. Tama? Kaya gagawa ng paraan yan para kumita ng malaki. Kaya ang targeting nyo rin, mga OFWs. OFWs targeting nyo. Because they go places. So makakapag-create ka ng maraming network sa kanila. Alright? Ayan. So going places. Okay? Why you shouldn't wait until retirement to travel? Okay? Kaya ito, importante na you go places. Kasi bakit? Ito po ang pwedeng mangyari sa inyo. I tell you, ang dami ko ng travels na napuntahan at ang dami namin nakakasabay. Kami lang sa mga taga-JC, ang mga bata. Okay? Na mga nagta-travel. Karamihan po na nagta-travel, mga matatanda na. Retirement age na. And they don't really enjoy the travel anymore. Kasi bakit? Katulad yan, they're too tired. Okay? Pagod na sila. Kaya nga, kapag yung prospect mo, bata pa at nakakapunta na ng iba't ibang bansa, iba't ibang lugar, take note. Naku, focus ka dyan at prioritize mo yan. Kasi bakit? Magiging successful yung tao na yan. Alright? So, because they go places. And then, number 6 is always learning. So, sabi dito, be so busy improving yourself that you have no time to criticize others. Opo, okay, maging busy na lang kayo sa sarili nyo, hayaan nyo lang iba. Okay, waste of time pa yon. So always learning. Ikaw dapat, lagi kang natututo, lagi kang may nalalaman everyday. And good news, sabi ko nga dito sa JC, everyday po meron tayong trainings, tama ba? With different speakers, may mga doctors tayo, okay, na nagtuturo po sa atin about sa products natin. So, yan. Sabi nga dito, life itself is a teacher and you are in a state of constant learning. Tama, sabi ni Bruce Lee, di ba? Constant learning for every day. And when you are not practicing, someone else is getting better. Kaya you have to learn always. Always learning ka dapat. Kasi pag hindi ka nagpa-practice at hindi mo ginagawa ang negosyo mo, may malalampas at lalampasan ka at may mas magiging magaling sa'yo. Kaya ako, hindi ako marunong dati sa mga ganito, sa slides na ganyan, pero inadapt ko. Okay? Take note, 2 dekada na po ako sa negosyo na to. Nag-start po kami, napupuntahan mo yung kliyente mo. Take note, pupuntahan mo yung kliyente mo, maglalakad ka, kakatok ka, may dalang mga produkto. Nag-start po kami sa ganun. Ngayon, hindi mo na kailangan. I-chat mo na lang siya. Tama? Mas madali na ngayon. Pero ako ngayon, nag-a-adapt ako. Katulad nito, nag-i-internet, nag-zoom. So, na-adapt ko. Kailangan you have to learn always. Kung ano yung ngayon, dapat matuto ka at pag-aralan mo. Kasi, if not, mapag-iiwanan ka ng panahon. Ma-obsolete ka. Pag na-obsolete ka na, mapapalitan ka na. Tapos ka na. Tama? So, always learning. Always learning. Katulad nyon, dati, employment okay lang. Ngayon kailangan mo na ng extra income. See? You have to adapt. So malalaman mo yung iniimbitahan mo kung nag-a-adapt siya. Yan, isa sa magandang indicator yan. Nag-a-adapt siya, nag-always learning siya, learning. Okay? So sabi nga ni Albert Einstein, once you stop learning, you start dying. Okay? Once you stop learning, you start dying. Ayan. So, yeah. Dedo ka na. Okay? So, number 7, extremely obsessive. Ayan. So, malalaman mo, okay, kung itong iniimbitahan mo or ikaw, magtatagumpay ka kung extremely obsessive ka. Okay? Ito yung mga dapat na nasasabi mo. I am determined, I am capable, I am ready, I am unstoppable. Mga ganon. So, extremely obsessive ka nun sa mga bagay-bagay. Kapag ginawa mo talagang, you want excellence okay, sa mga ginagawa mo. So, I am. Ito yung mga affirmations na dapat sinasabi mo sa sarili mo. Kung hindi pa ikaw yan, gawin mo everyday. Okay? But sometimes, it's not all about who is more talent. Okay? Who has more talent pala. It's all about who's hungrier. Okay? Hindi yung mas marami ang galing o talino o talento, kung sino yung mas gutom. Gutom saan? Gutom sa success? Gutom nangangalam ang sikmura? Literally, yes.
Kasi sa totoo lang, pag gutom ka, you're going to hunt. Yun ang instinct natin. Tingnan mo, kung minsan aantayin pa natin na magkaroon tayo ng problema before tayo maghanap ng solusyon. Bakit di mo pa hanapin ng solusyon ngayon para pagdating ng araw ay hindi mo na kailangan maghanap pa, andyan na. Example, sabi ng mga gun owners, mas maganda nang meron akong baril at hindi ko kailangan kaysa doon sa magkaroon ako ng kaysa doon sa kailangan ko ng baril pero wala ako. 'Di ba? Tama ba? O ulitin ko. Mas maganda daw meron siyang baril na kahit hindi pa niya kailangan kaysa doon sa mga kailangan siya ng baril pero wala siyang baril. 'Yun. Okay, sa mga gun owners 'yun. And ganoon din po sa negosyo natin, 'di ba? Parang yung tanong ko, 'di ba? Ilan yung gulong ng taxi? So simpleng tanong 'yon, 'di ba? Ilan yung gulong ng taxi? 4 ang sabi ng iba, pero take note, 5 po ang gulong ng taxi kasi hindi lalabas siya na walang reserba. Pag walang reserba 'yan, take note, flat na siya, doon na lang siya, di na siya makakaalis. So 5. So dapat inaalam mo yung mga ganon bagay. Okay? So extremely obsessive sa mga bagay-bagay. Alright? So, ito po yung mga 7 signs na magiging successful, yung iniimbitahan mo, or ikaw mismo. Okay? Take note, hindi mo kailangan mapossess lahat ito. Pero at least, meron ka nito. Alright? Meron yung prospect mo nito. Kung wala yung mga prospect mo nito, next mo na. Because some will join, some will not. So what next? See? I-next mo na kaagad. Okay? Huwag ka na mag-waste ng time sa mga taong hindi qualified. So, ito po ay negosyo, may qualification din po ito. Alright? So, second topic po tayo. The second topic is 7 signs that you're already successful. So, ito naman, 7 signs na successful ka na. Or 7 signs na yung iimbitahan mo, successful na. Okay? So, ito yon. Unang-una, your customers see value. You're getting referrals. You're getting better. You're seeing growth, your environment is changing, you're trying new things, and then you still love it. Ito po yung mga 7 na signs na malalaman mo na successful ka na sa ginagawa mo. O yung kakilala mo, successful na siya sa ginagawa niya. And mas magandang imbitahin yung mga taong successful na. Kasi bakit? Mas madali na silang kausapin. Okay? Unang-una, your customers see value. Okay? Value. Nakikita nila ang value mo. Pag wala ka na, okay, pag di ka na nakikita, naaalarma na sila. Kasi bakit? Wala nang magdi-deliver sa kanila ng produkto. Alright? Wala nang magbibigay sa kanila ng kanilang mga food supplements. Wala na silang pang-protection. Wala nang magbebenta sa kanila ng copper mask. Wala nang magbebenta ng negative ion. Tama? So, wala nang poprotekta sa kanilang health. O, yung kanilang sexiness ay mawawala na dahil di mo na sila binebentahan ng produkto. So, they see value in you. So, successful ka kapag nakikita nila ang kahalagahan mo or value mo. Tama? So, sabi nga dito, you must see value in yourself to add value to yourself. So, dapat malaman mo kung gaano ka importante para mas malaman mo kung gaano ka importante yung sarili mo. Literal, okay? Hindi. You have to see value in yourself to add value to yourself. Opo, dapat malaman mo kung ano yung worth mo. Okay? Yung value para dapat malaman mo yung value mo para malaman mo kung ano yung worth mo. Or vice versa. Okay? Ayan. So, next is you're getting referral. So, malalaman mo na successful ka na kung ikaw, nire-refer ka na. Okay? Nire-refer ka ha. Like for example, magugulat ka na lang, may tatawag sa iyo. Hello, ni-refer po kayo ni meron po ba kayong pampasexy diyan? Di ba? Hello, ni-refer po kayo meron daw po kayong bagong produkto ngayon na na copper mask, yung pang-artista. Di ba? Yung volume 2 ha. Di ba? Glossy, classy, di ba? So, nire-refer ka. So, nalalaman mo kasi yung mga kliyente mo, nire-refer ka na sa ibang kliyente. And take note, entrepreneurs po tayo, dapat, okay, humihingi at naghingi tayo ng referral. Ito po, take note ha. Did you know that 91% of customers says na magbibigay sila ng referral, but only 11% of salesperson ask for referrals. So, take note. Minsan hindi ka na nag-a-ask, nire-refer ka pa. Pero ito ha, para mas dumami yung mga kliyente mo, kailangan you have to ask for referrals. Okay? Ask for referrals. Alright, so 91% willing magbigay ng referrals yung mga kliyente natin. At malalaman mo, okay, na successful ka na sa ginagawa mo kung nire-refer ka na nila. Automatically nire-refer ka.
Even sa real estate, okay? Sa real estate, sabi nga, kapag ikaw ni-refer ka na, okay? Ni-refer ka, ibig sabihin, maganda yung services mo. Alright? So, ganun din po sa negosyo natin. And then, so ang referrals, dumadami ang kliyente mo without you knowing it because you're getting referred by someone else na nasatisfy dun sa service na binigay mo sa kanila. Okay? So, referral. So, kailangan po natin yan. Kailangan mo sa negosyo mo yan. So, kailangan mangyari yan automatic. Malalaman mo successful ka na kung nire-refer ka. Now, sa dami ng mga kliyente mong kinausap mo, binentahan mo, kung ni isa walang nag-refer sa'yo sa mga kakilala nila, ibig sabihin, they're not satisfied. Okay? They are not satisfied with your services. Okay? Now, number 3, you're getting better. So, kung dati, ito ka, ngayon, na-improve ka na. So, ibig sabihin, successful ka na if you're getting better. Just keep getting better little by little, day by day. So, every day dapat nai-improve ka. Every day nai-improve. So, hindi naman kailangan pagising mo, magaling na magaling ka na. No. Okay, dapat, maski pa unti-unti lang every day. So, malalaman mo kung successful ka na, kung dati hindi ka makatawid sa kalsada, ngayon nakakatawid ka na sa kalsada. Oh, di ba? Alam nyo, ang measurement ng success kung minsan wala naman sa laki yan eh. Maliliit na bagay pero that is success already. O dati hindi ka makaharap sa tao, ngayon nakakaharap ka na sa tao. Dati hindi ka makakausap ng tao, ngayon, grabe, 100s na kinakausap mo. Tama? So, parang ito. So, dati, dalawa lang yung audience mo, natatakot ka na, kinakabahan ka na. Ngayon, 500 ng audience mo via Zoom, hindi ka na natatakot magano at ang galing-galing mo na magpaliwanag because you're getting better. So, malalaman mo na successful ka na in what you do kung ikaw ay nagiging better na sa ginagawa mo. So, isang signs of success po yan. Okay? So, don't worry about getting perfect. Just keep getting better. So, keep on learning every day, get better every day. So, hindi naman, kami naman po, no, yung mga successful na sa ganitong larangan, ano, hindi naman pagising namin perfect na, magaling na kami, hindi po. Overtime po yan. Overtime. Okay? Ako nga, this is 20 years in the making. Hindi po pagising ko, assistant director na ako. Tama, hindi po yan. Nag-start po ako year 2000. See? So, pero I keep on getting better every day. Alright? Katulad niyan, dati hindi ako marunong sa computer, ngayon marunong na ako. Keep getting better. Tama? Ayan. So, number 4, you're seeing growth. Ayan. So, you're seeing growth in everything you do. Or you're seeing growth in what you do. Okay? So, malalaman mong successful ka na if you're seeing growth. Like, for example, in your attitude and behavior. Kung dati, katulad ko dati, suplado po ako. Palaaway ako dati, awayin kita. Kung ayaw ko karakas mo, di kita kakausapin. Okay? Ladies and gentlemen, attitude, behavior, kailangan mag-adjust. Okay? Kailangan malumanay ka. Malumanay magsalita, tapos maski nakakainis na yung kliyente, nakangiti ka pa rin, okay po, sige po. Parang, tanga-tanga mo, mga beses ko nang sinulit-ulit sa yan, di ba? Wag na pong ganon. So, change your attitude and behavior. Malalaman mo, successful ka na kung nakakapag-adjust ka na. Na yung galit mo, nakokontrol mo na ma-master mo na yung emotion mo. So, you're seeing growth. Okay? Nagiging successful ka na kung ikaw, yung attitude, behavior mo, ay nag-a-adjust na. See? So, ano pa? Your members mo o itong group mo, lumalaki. Nakakita ka na ng figures. Tama, dumadami na sila. Okay? So, makikita mo sa genealogy mo, madami na sila. Alright? At sumusunod sa iyo. So, you're seeing growth sa attitude, behavior, your members, and your group. Okay? So, and of course, yung income mo. So, makikita mo, yung income mo lumalaki na. Dati ito yung check mo, ngayon income mo malaki na. So, kapag yung income mo di lumalaki, alright, bumababa, there's something wrong. No growth. Diba? So, malalaman mo kung successful ka na, kung dati, okay, malalaman mo naman sa check mo yan. Magkano ma-check mo ngayon? So, malalaman mo kung successful ka na. Kung ikaw nagmi-million ka na, successful ka na. Tama? 1 million per month, successful ka na. Okay, 500,000 per month, successful ka na. Pwede na. Diba? Pero may ilalaki pa yan. So, okay? Ano pa? You are more mature. Ayan. Kung dati immature ka ngayon, mature ka na. Kung dati pinapatulan mo lahat ng away, okay, ngayon, pinipili mo na lang yung away na pinapatulan mo. Di ba? So, patulan mo.
yung away na dapat mong patulan. Pero hindi lahat pwedeng patulan yung away. So, you're more mature. Tama? So, you're seeing growth sa sarili mo. Successful ka na pag ganyan ka. Okay? So, number 5, your environment is changing. Kung dati nasa rural area ka, ngayon nasa urbanized area ka na. Okay? Na-expose ka na sa urban areas. So, your environment is changing. Kung dati, ang mga kausap mo, puro mga lasenggo or puro mga barkada mo, ngayon barkada mo, mga negosyante na. So, you are already successful by then. Kung yung environment mo ay nagbabago. Remember, kung sino ka, yun yung environment mo. Totoo yun. Kung sino ka ngayon, yun ang environment mo. Tama? Make sense? Kung sino ka ngayon, yun ang environment mo. Okay? You're already successful if your environment is changing. Okay? Kung dati, hindi mo napapansin yung mga magagarang sasakyan, ngayon napapansin mo. Bakit? Kasi successful ka na. Or papunta ka na sa success. Tama? Dati kasi, sa totoo lang, mapadaan man ng luxury cars, wala akong pakialam. Pero ngayon, mapadaan ng luxury car, lalo na yung gusto ko, okay, yung C8 Corvette, yung bagong Corvette ngayon na, na C8 model, grabe. Pag napapatingin ako, parang mapipilipit pa yung leg ko sa kakatingin. Grabe, as in. Kasi my environment is changing, I am changing, and of course, that is one way malaman mo na ikaw ay successful na kung nag-iiba na yung environment mo. Alright? So kung environment mo ay ganun pa din, nako. Okay, question yun. Alright? So, to win, you have to be able to adapt to a changing environment. So, ito to win, you have to adapt. Okay? You have to be able to adapt to a changing environment. Totoo to. Okay? Kasi, ang effort mo plus wrong tools, no result. So, yung effort mo, mali yung tools, wala din. Katulad nitong nasa figures natin. So, dapat ang gamitin nito, hindi wrench, di ba? Kundi yung flat screw. Hindi yung screw, flat screw. So, tamang tools yun. So, you have to adapt. Katulad nito, franchising. Pwede kang kumita. Tama? Franchising. Benta-benta ka, shoplink mo. May mas magandang kitaan ngayon. Gusto mong kumita ng milyon, i-adapt mo. Ano mo yung organization, i-build mo organization mo at tutulungan ka namin. Tama? So, ganun lang po. You have to adapt. You have to adapt to your environment. So, environment natin is eto na, pandemic, pero gusto mong kumita, mag-online franchisee ka. Since gusto mong kumita ng mas malaki, gawin mo sa network. Yun lang po yun. Ganun po kasimple yan. So, ladies and gentlemen, to win, you have to be able to adapt. Able to adapt sa changing environment. Our environment is changing. Network marketing, MLM is changing. Okay? Direct selling is changing. Franchising is changing. So, you really have to adapt. And good news, we have both worlds. Di ba? And the best na pinakamaganda na system sa buong mundo, which is network marketing, franchising, direct selling, kapatid, we have both worlds. Andyan lahat yan sa ating JC. Kaya you have to be proud, okay? Member ka ng JC. Now, your environment is changing, katulad nito, you have to adapt. So yung dating inuman, tingnan mo dating inuman, ganyan, hindi pala ganyan ang dating inuman, pero ngayon, gusto pa rin nilang uminom, ayan, ganyan na. And did you know, meron na ngayong online inuman? Nangyayari po yan, online inuman. Minsan ginagawa namin yan, online inuman. So hindi pwedeng magkita-kita personally, magkita-kita kayo online. Pwede pa rin. So you have to adapt. Alright? You have to adapt. Now, number 6, you're trying new things. Ayan, you're trying new things. So dati, kung ikaw, nagkakape ka lang ng 3-in-1, ngayon medyo nag-Starbucks ka na. Pinapa-deliver mo pa nga Alright? And take note, kung ikaw ay dati umiinom ng kape, okay? Sabi nga ni boss, gawin mo yung mga ginagawa ng mga mayaman, okay? Kung dati, pag nagkape ka sa malaking baso, malaking tasa, hindi. Ngayon dapat 1/4 lang daw yung tubig para malasahan mo yung body ng coffee. Di ba? So, you're trying new things. Try niyo yun. Okay? Sa ating Ashitaba coffee, dapat konti lang yung tubig. 1/4 lang ng tubig sa tasa or sa baso. Para at least malasahan mo yung body ng coffee.
Ginagawa ng mayayaman yun, ba't di nyo gawin? You have to try new things. Alright? So, yun. So, dati, okay, nasa palengke ka lang, ngayon nag-grocery ka na sa mga malls at sa mga grocery pala. O, yun. You're trying new things. You're trying new clothes. You're trying new mga bagay-bagay. Okay? So, dati, brand X and brand Y ka lang, ngayon branded na. Di ba? You're trying new things. Okay, pumoporma-porma ka na ngayon. Di ba? Dati yung kilay mo ang kapal, ngayon manipis na, guhit na lang. Pinapatato mo pa yung kilay. So you're trying new things. Hindi, joke lang po. Okay, so anyway, nagsha-shopping ka na ngayon. Okay? Maski online shop or soon, malapit na. Nako, malapit na naman. Malapit na naman ang mag-shopping kasi patapos na yung pandemic. Alright? Try new things. Okay, ladies and gentlemen, ito nga, sabi dito, nothing should go back to normal. Sabi ng iba, dapat mag-go back to normal na tayo. Okay? Pero mali po. Nothing should go back to normal. Normal wasn't working anymore. Yung normal dati, hindi na po mag-work yun. Okay? If we go back to the way things were, sabi dito, okay, we will have lost the lesson. Maybe we rise and do better. So, kapag daw bumalik tayo sa normal, okay, kasi ang normal hindi na siya mag-work. Bago na ito na ngayon. So, kung bumalik tayo sa normal, hindi natin malalaman yung lessons na hinatid sa atin ng pandemic, na kung saan dapat meron kang extra income, na kung saan dapat meron kang reserba, na kung saan dapat malaki kinikita mo, hindi lang isa yung source of income mo. Tama? At ang employment, nalaman natin, hindi siya guaranteed na anytime, maski regular ka, maski permanent ka, walang permanent sa employment. Anytime pwedeng matanggal, anytime pwedeng magtanggal, katulad na nangyari ngayon sa pandemic. Tama? So, kaya nga, you have to try new things. Marami tayong concept ngayon na kung saan meron tayong Potato King, di ba? Okay, na iba-ibang flavor. Meron tayong siomai, meron tayong siopaw, meron tayong mga seasonal products ngayon na kung saan itong mga to tinry nung mga ibang kababayan natin at take note. Okay, kumita po sila. Katulad po nito ni Ma'am, former waitress, ayan si Ma'am Ann Bacani, So in just 1 week, ayan 122,000. See? Tinry lang nila, mga OFW na mga kumitas, like for example, ito po, okay, dati pong chief engineer, nagwa 113,000 in 1 week income. Si Sir Romel Peñafiel, asawa po ni Ma'am Jo Peñafiel. Okay, so ito si Sir Anthony Bandola, so real estate agent, nagta 33,000 in 1 week income. Madami pong nagtry, they try, ayan, ang dami nagtry. Okay, so ayan po, ladies and gentlemen, itong mga tao na to, at ikaw din, okay, why don't you try na talagang seryosohin to at hatawin to. Kasi bakit? You'll never know. Ito pala yung kailangan at gusto mo. Katulad ko, ang career ko po, hindi po ito. Okay, nung tinry ko, ito pala na ang gusto kong gawin. See? You have to try new things. So, number 7, okay, you still love it. Now, isang signs na successful ka na, kung yung mga bagay na ginagawa mo na paulit-ulit, ay gusto mo pang gawin paulit-ulit. Ano yon? Inviting, submitting, boosting, okay? Ano pa? Okay? Sharing, helping, training, okay? Latagan, hatawan, ayan, puyatan, okay? Poweran, sagaran, ayan, pamorningan. So ladies and gentlemen, ikaw successful ka na kung itong lahat ng mga to hindi ka nagsasawang gawin. Kasi bakit? May nagtanong sa akin, sabi niya, Coach, kailan ko gagawin itong mga ginagawa kong to? Hanggang kailan ko gagawin? Ang tanong ko sa kanya, hanggang kailan mo gustong kumita? Di ba? So, kung gusto mong tumigil kumita, tigilan mo yung ginagawa mo. Tama? Pero take note, ang kagandahan po sa negosyong ito, ang trabaho natatapos. Take note, ang trabaho natatapos. Pag na-build mo yung organizations mo, na-build mo yung network mo, take note. Kung minsan, less effort na, pero yung maximum pa rin yung result o return sa'yo. Okay? Ito, natatapos ang trabaho. Pero siyempre, para yan, maging automatic na, let the system work for you. Take note. Don't work on the system, let the system work for you. Gawin mo kung ano ang pinapagawa ng system and it will work for you. Ganun lang po kasimple. One left, one right, one five.
Tapos, di ba? Direct referral, mga one leg pairing, dapat matutunan yun. Pag di nyo alam yun, itanong nyo po sa mga coaches nyo, ituturo nila yun sa inyo. Okay, so you still love it. That is number 7 signs that you're already successful if you still love doing things na paulit-ulit. Kasi kung gusto mong paulit-ulit yung income mo, again, kung gusto mong paulit-ulit ang income mo, paulit-ulit mong gawin ito. Alright, itong mga to. Okay? So, ayan. So, ito po yung 7 signs that you're already successful. Alright? So, ayan. Okay, so third topic na po tayo. Third topic na tayo. Okay, so 7 signs naman that you're destined to become millionaire. Ayan. So, ikaw ba magiging milyonaryo? Alamin mo sa 7 na to. Okay? So, malalaman mo, na magiging milyonaryo ka sa mga 7 na to. Una, you are self-aware. Aware ka, sa sarili mo. You take action. You take responsibility. You connect things together. Ayan. You make learning a priority. You're not satisfied and you don't make money your goal. Okay, ito po yung mga 7 signs. Ayan, 7 signs that you're destined to become millionaire. So, magiging milyonaryo ka ba? Kaya ako, hindi po ako destined maging milyonaryo, destined ako maging bilyonaryo. Ayan, narinig ko yung isa sinabi niya. Okay? Anyway, ito po yung mga 7 signs. Number 1, you're self-aware. So, I would like to play this video, no? Wait. Panoorin niyo po yung video na to. Lakasan ko lang yung volume. Okay? Panoorin niyo po yung video na to. Marami po kayong matututunan dito. Okay? Okay. One day a young boy asked his father, "What is the value of his life?" Instead of answering, the father told his son to take this rock and go sell it at a market. If anybody asks the price, raise 2 fingers and don't say anything. The boy then went to the market and the woman asked, "How much is this rock? I want to put it in my garden." The boy didn't say anything and raised up 2 fingers. And the woman said, $2? I'll take it. And the boy went home and told his father, "The woman wants to buy this rock for $2. The father then said, "Son, I want you to take this rock to a museum. If anybody wants to buy it, don't say a word and just put up 2 fingers." The boy then went to the museum and a man wanted to buy the rock. The boy didn't say a word and just put up 2 fingers. And the man said, $200, I'll take it. The boy was shocked and went running home and told his father, "A man wants to buy this rock for $200. His father then said, "Son, the last place I want you to take this rock is to a precious stone store. Show it to the owner and don't say a word. And if he asks the price, just put up 2 fingers." The son then went to a precious stone store. He showed the rock to the owner. "Where did you find this stone? It is one of the most rarest stones in the world. I must have it. How much would you sell it for?" The boy put up 2 fingers, and the man said, "I'll take it for $200,000. The boy, not knowing what to say, ran home to his father. "Father, there's a man that wants to buy this stone for $200,000. His father then said, "Son, do you know the value of your life now? You see, it doesn't matter where you come from, where you're born, the color of your skin, or how much money you were born into. It matters where you decide to place yourself, the people you surround yourself with, and how you choose to carry yourself. You may have lived your whole life thinking that you were a $2 stone. You may have lived your whole life surrounded by people that saw your worth for only $2. But everybody has a diamond inside them. And we can choose to surround ourselves with people that see our value and see the diamond inside of us. We can choose to put ourselves in a market or put ourselves in a precious stone store. And you can also choose to see the value in other people. You can help other people see the diamond inside of them. Choose the people you surround yourself wisely. And that can make all the difference in your life. I love you all, and I wish you all the best.
My name is Sean Uranakila. Sweetheart. Ayan, so I hope may natutunan po kayo dun sa clip na yon. I don't own that video, okay? Nakita ko lang sa internet. Viral hug po ata yan. But anyway, marami po kayong matutunan doon, ano? Na kung saan, ikaw, alam mo ba yung value ng sarili mo? Tama? So yung value mo, yung worth mo, alam mo ba? Kung alam mo lang kung gaano ka-valuable o kung gaano kalaki yung worth mo, hindi ka papayag kung anong meron ka ngayon. Kasi kayang-kaya mong kumita ng malaki. May sistema, may paraan na. So kung anong na-enjoy mo ngayon, take note, kasalanan mo yan. Kung anong meron ka ngayon, kasalanan mo yan. Kasi bakit? Kung saan mo ilalagay yung sarili mo, kapatid, yun magiging value mo. Kung pwede mong ilagay sarili mo sa market, yun ang magiging value mo. Pwede mong ilagay sarili mo sa doon sa sinabi nila sa precious stone store. It's all up to you. Ito pong JC, tinitignan nila yung value nyo. That pwedeng mong baguhin yung takbo ng buhay mo sa pamamagitan ng sistema ng JC. Totoo po yan. Okay? Kaya kami nakikita namin yung value ng bawat isa, nakikita namin yung diamond ng bawat isa sa sarili nila. And you are very precious, ladies and gentlemen. Hindi mo deserve kung anong meron ka ngayon. Mas deserve mo yung better. Kaya may paraan, may sistema. Ito po yung kumpanya na pwedeng makapagpabago ng takbo ng buhay nyo. Alright? So, real talk po yan. Now, next is you take action. So, you're destined to become millionaire if you take action, because action speaks louder than words. Yes, action speaks louder than words, ladies and gentlemen. So, hindi pwedeng puro salita lang, salita. Okay? Sabi nga nila, talk is cheap. Okay? Talk is cheap. So, ibig sabihin, dapat actionan mo. Hindi pwedeng hindi. You have to take action. Okay? Sabi dito, action speaks louder than words. So, you have to act. Okay? You have to act. You really have to act. Okay? Don't talk, just act. Don't say, just show. Don't promise, just prove. Lalo na sa mga kakilala nyo. Okay? Kung minsan, sabi ka ng sabing ganito, mababago takbo ng buhay ko, magkakakotse ako. Therefore, gawin mo. Para makita nila at masabi nila tama ka. Hindi yung kukutsain ka nila. Nasa na yung kotse mo? Nasa na yung mo? Diba? Sabi ko sa'yo, tama ako. Okay? Di ka kikita dyan, di mo bago takbo ng buhay mo. See? You really have to take action. Maging challenge yun sa'yo. Kasi yun ang naging challenge sa akin. Kasi sabihan ba naman ako, pare, may natapos ka naman. Okay? Ito pa malupit. May board exam ka naman na napasa. Okay, 3 pa. Pero bakit ka pumapatol sa negosyong ganyan? Muntik na talaga ako nun. Nasaktan talaga ako nun. At parang sabi ko, oo nga, no, tama, no? Pero take note, nag-take action pa rin ako. So, though may duda ako, nag-take action ako. Pero tignan mo ngayon, yung nagsabi sa akin nun, hanggang ngayon nagko-commute. Hanggang ngayon nagko-commute. Maaring tama siya, pero okay? Mali pa rin siya in the end. So, dapat ikaw ang maging tama. Alright? So, people may doubt what you say, but they will believe what you do. So, you have to take action. Take action, ladies and gentlemen. Ito yung pinakamalupit na dapat mong gawin. Take action. Gawan mo ng paraan na mabago takbo ng buhay mo. Gawan mo ng paraan na dumami yung pera mo, maging successful ka, para masabi mo sa kanila na tama ka. Okay? Kapag hindi na bago takbo ng buhay mo at nag-JC ka, sisisihin ka pa nila. Alright? Kukutsain ka pa nila for the rest of your life na hindi ka naging successful. So, nandito ka na, pangatawanan mo na, hatawin mo na. Okay? Take action, hatawin na. So, number 3, take responsibility. Malalaman mo na maging milyonaryo ka if you take responsibility. Okay? If you take responsibility for yourself, you will develop a hunger to accomplish your dreams. So take responsibility una sa sarili mo. Responsibility mo sa sarili mo. Bakit? Responsibility mo health mo. Responsibility mo buhay mo. Okay? Totoo yan. Responsibility mo buhay mo. Health mo. Kung anong kainin mo, responsibility mo yan. Kung anong pasukin mo, responsibility mo yan. Tama? Yes. Ladies and gentlemen, you have to take responsibility to yourself para ma-develop mo yung hunger na yan.
Okay? Responsibility mo yung katawan mo, yung health mo, even yung kaluluwa mo, responsibility mo yan, responsibility mo lahat. So pag nag-start ka sa sarili mo, okay, you will take responsibility dun sa mga mahal mo sa buhay, sa family mo, and so on and so forth. So number one po yan. You have to take responsibility. Responsible ka dapat sa mga bagay-bagay na nangyayari sa iyo. Kasi walang iba sisisihin, sabi ko nga, na kung ikaw naging successful, kundi sarili mo. Pag hindi ka naging successful, sisisihin ka rin ng sarili mo. Alright? So, take responsibility. Sabi dito, sometimes you have to shut up, swallow your pride, and accept that you're wrong. It's not giving up. It's called growing up. You have to take responsibility sa lahat ng mga actions mo. If you did wrong, you say sorry, swallow your pride, diba? And tapos, that's called growing up. And then move on. Alright? So, the more you take responsibility for your past and present, the more you are able to create your future, the future you seek. So, ladies and gentlemen, the more daw naging responsible tayo sa sarili natin, mas madali nating makuha yung pangarap natin. So, you really have to take responsibility. Okay? The price of greatness is responsibility. Sabi niya ni Winston Churchill, isa sa mga sikat na tao sa buong mundo. Okay? The price of greatness. You want to be great? You take responsibility. Okay? Take responsibility. Take responsibility sa mga tao ini-invite mo dito. Take responsibility sa mga tao under you. Take responsibility sa mga produkto. Okay? Take responsibility sa buong organization at sa kumpanya na hawak mo. You have to take responsibility. Alright? Now, sabi nga po doon sa pelikula, great power comes great responsibility. Spider-Man the movie. Alright? So, great power comes great responsibility. Tanda mo yan. Gusto mo malaking cheque? Malaking responsibility yan. Gusto mo malaking income? Malaking responsibility. Gusto mo lumaking grupo? Malaking responsibility. Pero ang kagandahan nito, if you yourself and others also will take their own responsibilities, mas madali ang buhay. Lahat responsible. Okay? Ayan. Now, number 4, you connect things. Malalaman mo na magiging milyonaryo ka if you know how to connect things. Na kung saan ang mga nangyayari ito sa paligid mo, may dahilan. Nangyari itong bagay nito kasi may dahilan. Nangyari ito kasi may dahilan. Parang na-i-connect mo ang lahat. Kapag alam mo i-connect ang lahat, ladies and gentlemen, madali kang maging milyonaryo. Okay? Na hindi mo sinisisi sana bakit may pandemic. Take note ngayon, karamihan ng mga taga-JC nagpapasalamat dahil sa pandemic. We connect things together. Tingnan mo sila boss, na-connect nila ang mga bagay-bagay kaya eto na yung online franchise natin na naging successful. First in the world. See, they connect things together na hindi sila naku ano na kaya mangyari. Hindi. They take responsibility and they connect things together. Tingnan mo, hindi sila naging milyonaryo, kung naging bilyonaryo sila. See? Kaya nga, yung mga bata, binibilhan natin sila ng mga toys na parang kino-connect-connect para mabuo. Parang ano yun sa mind nila. Okay? Parang training sa mind nila yun. Ganun din tayo dapat. Dapat, tingnan mo yung, kung mag-isip yung mga bata, gagawa sila ng castle, gagawa sila ng ganito, ganyan. So tayo din, ganun din. Okay? Kaya nga kapag yung mga bata, may mga puzzles na pinapagawa sa kanila. Pag mabilis siyang gumawa ng puzzles, nako, baka maging milyonaryo yan kasi he knows how to connect things together. Okay? So, all things are bound together and, okay, all things connect. Lahat ng bagay-bagay, kaya kung ikaw positive kang tao, lahat ng bagay-bagay na nangyayari sa'yo, okay, may dahilan yan. At para sa ikabubuti mo yan. Alright? Yun dapat, you connect things to, hindi ka negative na, kaya nangyari ito, bakit kaya nangyari itong pandemic na to, yari na, wala ang mangyari sa'yo. Okay? Parang ito, yung mga ginagamit nating gadget ngayon, did you know na may cloud dyan? Cloud, okay? Tapos, may mga gadget na ganyan. Siyempre, hindi mo na yan alam mo lang, nag-work yan. Tama? Okay? Alam mo na lang, nagamitin yan, nagko-connect. So, ito, ang mga gadget ko ngayon, laptop, TV, cellphone, okay? 2 cellphone, nagko-connect sila. And nakakapag-live broadcast ako. See, I don't know how it works, pero, di ba? It works. So, I connect things together and it works. It really works. Di ba? So,
You are destined to become millionaires if you know how to connect things together. Oh, di ba? I know how to connect things together. So, see? Ganon din po. Sa buhay mo, sa nangyari sa'yo, if you know how to connect things together, I tell you, magiging successful po kayo. At magiging milyonaryo kayo. Alright? So, ayan. Sinasabi ko kanina. So, connect things together. Alright? So, number 5, you make learning a priority. Katulad niyan. So, ang mga nanonood sa atin ngayon, titignan ko nga. Ayan. So, mga nanonood sa atin ngayon, ayan. So, they make learning a priority. Okay? You make learning a priority. Ikaw na nanonood ngayon. So, alam ko may gagawin ka, supposed to be, pero you make learning a priority. Isang signs yan, okay, that you're destined to become millionaires. Kung ginagawa mong learning, kung ginagawang priority ang learning. Okay? Ayan. Training, everything. So, kung lagi ka nag-attend ng mga webinars, mga seminars, mga trainings na ganito for the development of your personality and your business, yun. Madali ka maging milyonaryo. You are destined to become millionaire. Kasi knowledge is power. Alright? Knowledge is power. Tingnan mo yung mga figures na to. Ang laki ng impact nito. Tingnan mo. Knowledge is power. Yung isa, parang hugis, granada pa siya, na kung saan kapag na-unleashed yung knowledge na yan, bam! Diba? Ganon ang mangyari sa network mo. Okay? So, knowledge is like a garden. If it is not cultivated, it cannot be harvested. Totoo to. Okay? Kung wala kang pinapasok dyan, wala kang tinatanim, wala kang aanihin. Simple as that. So, you have to make learning a priority if you want to become millionaires. Learning a priority. Okay? Sila boss, laging nagle-learn pa yan. Laging nag-i-innovate, laging natututo pa yan. Okay? So, learning. Okay? Make learning a priority. Now, knowledge is the key to success. That's why you have to make learning a priority. So, if you want to become millionaires, okay? Make learning a priority. Because knowledge is the key to success. Alright? So, number 6, you're not satisfied, okay? Marami taong madaling masatisfy. Okay na to, tama na to, di ba? Parang pwede na to. Yung kanin, kung minsan hindi pa luto, pag tinapik, dumidikit pa, pwede na to, talo-talo na to. May mga ganong ugali yung mga Pilipino. Correct? So, yung mga taong ganon, hindi makapag-antay, walang discipline, okay? Hindi dapat. You go for the best, okay? I can get no satisfaction. So, hindi ka na madaling masatisfy sa mga bagay-bagay. Hindi pwede na yan. Dapat, pwede na yan. Or hindi dapat na okay na to. Dapat okay na okay to. Parang ganon. Hindi pwedeng mayaman lang, dapat milyonaryo. Hindi pwedeng maganda lang, dapat super ganda. Hindi pwedeng dapat sexy lang, dapat super sexy. Parang ganon. Okay? So, hungry to learn. Dapat ikaw ay hungry to learn. As I've said kanina, okay, laging dapat ikaw ay hungry to learn, okay? Ayan, so sometimes, okay, it's not about who has more talent, it's about who's hungrier. So totoo lang, ang mga humahataw, ang mga nagbibigay oras talaga, ito yung mga gusto talaga mabago takbo ng buhay. Kaya nga yung mga merong masalimuot na past, ito yung mga masalimuot na nakaraan, ito po yung mabilis at madaling maging successful. Kasi bakit? Tinatakasan talaga na nila yung mga nakaraan nila. Okay? Kaya nababago. Madaling mabago. They are hungry for success. Okay? So, ayan. You don't make money a goal. Okay? So, the modern life, ayan, modern people. So, para maging maging milyonaryo ka, dapat hindi mo priority ang pera. Parang ganito, may mentor ako, sabi niya, gusto mong dumami ang pera mo? Sabi ko, yes. So, isipin mo, hindi mo kailangan ng pera. Sabi ko, paano yun? Hindi nagtutugma, sabi niya. So, inulit ko, gusto kong magkaroon ng maraming pera. Yes. Gusto mong magkaroon ng maraming pera? Sabi niya. Sabi ko, yes. Eh di isipin mo, hindi mo kailangan ng pera. Hindi po pwede yun, kako. Kailangan ko nga eh. Hindi mo kailangan ng pera. Nung naintindihan ko yun, ladies and gentlemen, dun ko nalaman ang secret ng pera. Paano kitain ng pera? Huwag mong i-priority ang pera. Okay? Hindi yun dapat i-priority mo o goal mo. Okay? Kasi yan ang pupuntahan mo. Tignan mo. You're chasing the money. Yan ang pupuntahan mo. Alright? So, if you think success is only about money, you've already lost. Take note of this. Kung daw ang success is all about pera-pera lang, talo ka na. See?
don't make money your goal. Hindi na goal yan. Nung mga mayaman, sila boss, di na nila goal ang pera. Ang goal na nila, alam mo, okay, yung life's purpose nila. Okay, finding your life's purpose. Ang purpose nila is tumulong sa maraming tao. Hindi lang makatawid sa pandemic na to, kundi mabuhay ng sagana at prosperous. Tama? Ladies and gentlemen, don't make money your goal. Okay, ang goal mo dapat, okay, find your highest sense of purpose. Ang goal mo dapat is to help your subscribers, help your franchisees, help your downlines, get what they want and you will get what you want. Take note ha. Help. Yung goal mo dapat is to help. Ito po yung principles ng network marketing is help your downlines get what they want and you will get what you want. Period. Okay? Tulong. Una ang tulong, hindi yung kita. Una ang tulong. Though ang kita is normal, pero unang mong tulungan yung mga tao under you. Pag tinulungan mo yan, kikita ka. Period. Okay? So don't make money your goal. Hindi po ito pera-pera, take note. Hindi po ito pera-pera, ito po ay tulungan. Mas marami kang taong tinulungan, mas maraming pera ang babalik sa iyo. Okay? Yung pong kinikita ng mga millions, ng mga kumikita ng mga millions, yan po ay, okay, ibig sabihin, marami na silang natulungan kumita rin under sa kanila. Totoo po yan. Yun po, ganun po nag-work ang negosyo natin. Hindi po yung negosyo natin ay pera, hindi po. Tutulong ka, magkakapera ka. Hindi ka tutulong, wala kang pera.